Pagpalang araw. Walking po tayo. Ito po inyong kaibigan kay Jesus, Brother Armani Bautista. Mula dito sa Barangay 91, Sonit, District 1, Tondo, Manila. Po, walking. Lakad po tayo, ano? Habang naglalakad tayo, merong salita ng Diyos. No? Salita ng Diyos. Magandang balita, Biblia. Sabi ng Panginoong Yesus, dito sa Mateo 4:4, ganito ang salita ni Jesus. Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Amen. Ayan. Yan po kami. Kaya maglakad-lakad muna tayo, ano? Araw ng Sabado ngayon. Upang yung salita ng Diyos, ano? Hindi na nga siya masyado kumakain ng kanin. Yung salita ni Jesus doon sa Mateo 4:4, ang kausap ni Jesus doon ay walang iba kundi si Satanas. Yung pagtukso. Ang gusto kasi ni Satanas na si Jesus ay nagfasting siya ng 40 days and 40 nights. Dahil nasa gano'ng sitwasyon, ay meron pong gwapong dumahan. Yung mala artista, si Gabi. Ano? Natural, nagfasting siya, nagutom siya. Ano? Nagutom. Dahil nagutom siya, tinukso siya ni Satanas. Kaya sabi ni Satanas, kinuha yung bato, gawin mo tinapay, sabi niya kay Jesus. Kasi nagfasting ka, tiyak nagutom ka, sabi niya. Kaya nasagot ni Satanas, ni Jesus, si Satanas ng, Oy Satanas, sabi ni Jesus, hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao. Tandaan mo, sabi niya, kundi mabuhay siya sa salita ng Diyos. Yun. So maliwanag na ang tao, kung ating titignan ngayon, hindi lang nabubuhay ka sa pagkain na araw-araw. Yung tinapay, simbolo ng pang-araw-araw na buhay. Kailangan, sabi ni Jesus, nabubuhay ka sa salita ng Diyos at the same time. Ano po? Kasi nga po tayo bilang mga tao, meron tayong katawan panloob, meron tayong katawan panlabas. Yung panlabas, ito yung nakikita nyo sa akin o nakikita sa inyo. Pero yung katawan panloob, wala pong nakakita nun. Ang tanging nakakakita nun, ang Diyos. Ano po? Eh yung katawan natin sa loob ay dapat pong mabuhay sa salita ng Diyos sa araw-araw. Yan po ang kondisyon ng tao. Habang siya nabubuhay sa lupa, kung paano kumakain nga tayo araw-araw, dapat mabuhay tayo sa salita ng Diyos sa araw-araw at the same time. Ang problema lang ng tao, ang gusto ng tao, kumain. Kumain at kumain. Pero kapag ang salita ng Diyos ang dadalhin mo sa tao, ang tao mahilap.
pagdating sa salita ng Diyos. Walang panahon, ika nga. Kailan lang nagkakaroon ng panahon ng tao patungkol sa salita ng Diyos? Sabi nga ng Miron, pag ang tao ay may problema, may sakit, at kung ano-ano pa na dinadala niya sa kanyang buhay na kabigatan, doon niya inaanap ang tungkol sa Diyos. Kaya nga po sa aking pagpapatutuo ng salita ng Diyos, magandang magpatutuo sa mga ospital. Sa ospital po, ang mga pasyente, pag dinala mo sila sa salita ng Diyos, hindi sila makakalayas. Kasi ospital na yun eh. Pero pag wala sa ospital, sasabihin ng tao, ay at saka na lang yan. Mahilap. Ano pa sinasabi ng tao? Marami akong gagawin. Kahit nakikipag-marites siya. Kahit walang ginagawa. Ang sasabihin ng tao, ay magluluto pala ako. Kahit walang iniintay. Anong sabi ng tao? Meron pala akong iniintay. Yan. Lahat ng pagdadahilan gagawin ng tao para lang makahiwas sa salita ng Diyos. Kaya kung minsan may sakit na nga eh, umiiwas pa eh. Umiiwas pa. Eh bakit? Kaya karanasan ko eh. Nasa ospital nga, meron akong inalok na mag-pray para sa kanya. O, tinanggihan niya. Ako, tinanggihan niya. O. Talagang ganun po ang naturalesa ng tao. Pero sabihin mo, ay may rasyon sa barangay, magbibigay sila ng bigas. Kahit na walang ticket ang tao, tatakbo, pupunta ng barangay. Para kukuha ng rasyon. Ganyan ang tao. Basta sa pakinabang. Magaling ang tao. Pero pag wala sa pakinabang, ayun, walang kwenta ang salita ng Diyos sa kanila. Ayan, lalabas tayo dito. Yan ang natural habit ng tao. Natural na ugali ng tao. Lalakad tayo. Yan. Makulimlim na naman ang kalangitan. Mukhang uulan na naman po. O, tignan nyo po. Ayan. Cloudy sky. Sa bagay, ano po yan? Pabagat. Hello, to the baby. Saan? May payong. Sige, lakad tayo rito. Ayan, medyo mahangin lang kaunti. Masarap sa balat. Ano po, naglalakad tayo dito. Barangay 90, barangay ano po? Hindi ko alam anong barangay ito.
Ang alam ko, District 1. Kasi dito po sa Tondo, 3 kalye, iba ng barangay. Napakaliit ng portion ng barangay dito. 3 kalye lang. Ang sunod, ibang barangay. Pinagbiyak-biyak. Ano po? Pinagbiyak-biyak ang mga kalye dito sa Tondo. Kaya ang daming chairman. 3 kanto lang, iba ng chairman. 3 kanto, iba na naman ang chairman. Ganyan dito. Ginagawang pera ang barangay. Ito, barangay po ito. Ba't hindi na lang nila gawin yung... Sa probinsya, lalaki ng barangay. Sa chairman, lalaki ng kanya sakop. Dito, chairman, 3 kalye lang. Maliit. So, balik tayo, ano? Ayun. Nandito tayo ngayon sa Kapulong. Ayan. Papuntang Road 10. Ito naman, papuntang Tayuman. Ayan. Tumawid tayo. O, ito. Yung congressman. Si Arnix ng District 1, Tondo, Manila. Okay. Nakatawid na tayo doon, ano? So, tatandaan nyo po yung sinabi ni Jesus ng tao hindi lang po nabubuhay sa pagkain o tinapay araw-araw, kundi mabuhay sa salita ng Diyos araw-araw. Paano ka mabubuhay sa salita ng Diyos araw-araw? Simple lang. Pagkagising mo, magpasalamat ka na sa Diyos. Yung pagkagising mo ba, dapat magpasalamat ka sa Diyos. Ito yung congressman dito po. Congressman Ernix Dionisio. Ano? Kailangan lagi po tayo nagpapasalamat sa Diyos. Kasi sa buhay natin ito, isang batas na sinasabi ng Diyos na tayo mapagpasalamat. Okay? Sister Magik. Ito po, babasahin natin, ano? Unang Thessalonica chapter 5 verse 16. Ang sabi ni San Pablo, ito'y kalooban ng Diyos. Ano? Hindi ko kalooban. Hindi rin kalooban ni Pablo. Kalooban ng Diyos ito. Ang babasahin ko, God's will. Magalak kayong lagi. Sa 17, palagi kayong manalangin. Sa verse 18, magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Oh. Anong sabi ng salita ng Diyos? Kayong mga tao, mapagpasalamat kayo sa akin. Tuloy. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pagkikipag-isa kay Kristo Jesus. Di po ba? Okay ba, kaibigan? Thumbs up. Praise the Lord. Di po ba? Yan. Ayon sa sulat, ito'y kalooban ng Diyos pala.
kalooban ng Diyos. Na ano ang kalooban ng Diyos? Tayo mapagpasalamat sa Kanya. Amen. Yan ang ibig sabihin ni Jesus na mabuhay kayo sa salita ng Diyos araw-araw. Yung iba po nabubuhay sa Marites eh. Hello po. Meron ba Marites dyan? Wala. Wala pa. Wala pa naman. Oh. Ang ugali ng tao, babuhay na Marites. Kunwari, kumakain, pero ang totoo nun, nagmamarites na. Ayan ang ugali ng Pilipino. Ang tawag dyan, only in the Philippines. Yan. Purihin ang Panginoon. O, dito tayo. Yan. I-stop muna tayo pasamantala, no? Babasa na naman po tayo ng salita ng Diyos. Ayan, lalagay lang natin, ano? Ito po, Barangay 97. So, Mate, District 1, Tondo, Manila. Ulitin lang natin na sinabi ni Apostol Pablo yung kanyang sinalita. Anong sabi ni Apostol Pablo? Lahat ng mga tao sa mundo kailangan maging mapagpasalamat tayo sa Diyos. Ang tao po, eto walang masasaktan. Bato-bato sa langit at tamaan ay huwag magagalit. Hindi po ba natural ng tao pag nagising at tanong niya kagad, ano ba ang almusal? Di po ba ganon? Hindi pa siya nagpasalamat sa Diyos, naghahanap na siya ng mga almusal. Ugaling taho yan. Hindi dapat ganyan ang magiging ugali ng taho. Kundi ang sabi ni Pablo ay magalak kayong lagi, palagi kayong manalangin at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pagkikipag-isa kay Kristo Jesus. Ano po? Mapagpasalamat. Ikaw kaibigan nanonood dito, nagpapasalamat ka ba? Kailangan umaga pagkagising mo at bago ka matulog sa gabi, magpasalamat ka sa Diyos. Amen po ba? Amen. Amen. Ayan, Amen. yung sumagot po ng amen. Amen. Ayan. Kung meron man tayong maging ugali, kung po pwede lang baguhin ang ugali natin, gawin nating iba. Anong ugali? Mapagpasalamat sa Diyos. Bakit kailangan mapagpasalamat ka sa Diyos? Bakit yung kapitbahay mo, binigyan ka lang ng panis na ulam? Ay, salamat! Di po ba ganon? May mga kapitbahay po, yung medyo panis-panis na, pinamimigay. Pero nung bagong luto, ayaw ipamigay. Oh. Yan ang natural ng tao. Kasi tao po siya. Pero yung Diyos nagbibigay buhay sa kanya araw-araw, hindi man lang niya mapagpasalamatan. Kung minsan po kakain na lang, wala nang pasalamat. Kain lang ng kain. Sino sa inyo kumakain na hindi kayo nagpapasalamat sa Diyos? Lahat ng kinakain natin galing sa Diyos. Mateo 6:9-11. Ganyan po. Kaya kailangan mapagpasalamat. Bago ka kumain, pasalamatan mo ang Diyos na nagbigay ng pagkain. Yung araw-araw lang nang iniinga mo walang bayad dyan, libre. Libre nga yun ang binibigay ng Diyos.
Kaya dapat papasalamatan natin ang Diyos sa ating buhay. Yan ha, maliwanag po ano. Ang batas ng Diyos, tayong mga tao, mapagpasalamat tayo sa Kanya. Batas ng Diyos. Pag sinabi ng Diyos, pag hindi mo ginawa, eh siyempre kasalanan. Amen ba, kaibigan? Siyempre, amen. Good morning, brother. Brother. Pasok po tayo sa tahanan ni sister. Anong pangalan mo, sister, uli? Seri. Ayan. Ito po si sister, oh. Yan. Yan. Humingi tayo ng paalam. Makapag-share tayo ng word of God sa kanya. Ano po, napakabuti ng Diyos. Amen. Okay. Ito po ang inyong kaibigan, ano. Hinuulit ko po. Ang tao hindi lang nabubuhay sa pagkain. Kaya tutuloy natin po kay sister, ano. Ayan. Dito po sa talatang Biblia po, babasahin ko, sister, ano. Ang sabi ng Panginoong Yesus sa kanyang panahon, sumagot si Yesus na susulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Ang batas ng salita ng Diyos, dapat po ang tao, ay good morning po, brother. Bilang tao, kailangan natin yung pagkain. Yun po yung tinapay. Ngayon, meron pa tayong dapat na kailangan. Ano yun? Salita ng Diyos. Paano po tayo mabuhay sa salita ng Diyos? Unang-una, mapagpasalamat tayo sa Diyos. Ang sabi ni Apostol Pablo, sa unang Thessalonica chapter 5, ganito po naman ang nakasulat. Ang sabi sa 16, magalak kayong lagi. Sa 17, palagi kayong manalangin. 18, at mapagpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pagkikipag-isa kay Kristo Jesus. So, yung kausap niya Apostol Pablo sa panahon na ito, para sa inyo, sabi niya, ang alin daw po, mapagpasalamat tayo sa Diyos. Lagi ko pong sinasabi ito, paano tayo magpasalamat sa Diyos? Pagmulat ng mata natin sa umaga, magpasalamat na tayo sa Diyos. Bakit? Ang Diyos po ang naghihingat sa ating buhay araw-araw. Ang Diyos po ang nagbibigay ng libreng hangin na walang bayad araw-araw. Ang Diyos ang nagbibigay ng pagkain araw-araw. Ang Diyos ang nagbibigay ng lakas araw-araw. Ang Diyos ang nagbibigay ng talino araw-araw. Matulog ka na lang, binabantayan ka pa ng Diyos. Umiinga ka. Kaya walang patlang ang kanyang pagtulong sa tao, pagbibigay ng kabutihan sa tao. Kaya dapat lamang po na mapagpasalamat tayo sa kanya. Amen po ba, sister? Ayan, salamat naman po, ano? Kaya tatandaan po natin, ang batas ng Diyos, hindi natin pwedeng kaligtahan. Bakit? Bakit yung batas ng tao, hindi natin kinakaligtahan? Samantalang batas lang ng tao yan. Mas lalong hindi natin pwedeng adlangan ang batas ng Diyos. Amen. Kaya mananalangin po tayo, sister, ano? Praise the Lord. Ayan, tapos na po tayo, ano? Labas na tayo ng bahay. Ito, maambon na. Umambon. Kaya ganun po, ano? So, bilang tao po, kailangan po natin yung pagkain. Kung kailangan natin yung pagkain, kailangan din natin yung spiritual food. Hindi po pwedeng iwalay natin yon. Ang labas nun, malnourished. Ano po? Malnourished. Kaya lakad pa rin tayo, ano?
Alas 10. Alas 10 ng umaga. Andito po tayo sa Romana Street, ano? Dito po sa Romana. Itong kalyeng ito, napapagitna ng Barangay 97 at 96. Yung kabila, 96. Yung kabila, 97. Barangay 96, 97. Sonit, District 1, Tondo, Manila. Meron tayo pupuntahan dito. Okay. Dito tayo ngayon sa Lacson. Ito, Lacson Street ito, no? Nasa Lacson Street na po tayo. Meron tayong titignan si Tiason. Ano? Yan. Walking tayo. Good morning, ate. Ayan, dito naman tayo ngayon. Uy! Ugi! Guwapo! O, kamusta na? Buti, may cellphone ka na. Kamera din ko. O, kumusta na? Nakapag-apply ka na? Bago magkatapusan. Oo. Ba, magsisimula na. Ako, apply nga ako ng harap. Ganda. Saan ka naman maano? Ano din? Oo. Sana forever lasting na. Oo nga eh. Nakakaigad ka na. At yung anak mo, magdadalaga na. Okay. Yan. Punta tayo dito kay Ate Asun. Ano? Good morning. Bago panganak po yung pusa nila. Tatlo. Nakatatlo po palang anak yung pusa nila. So, naliligo po. Kaya lumabas muna tayo. Babalikan na lang siya. Siguro kasi simula lang maligo ni Ate Asun. Pero meron tayo pupuntahan dito. Lakad pa rin tayo. Ano ito? Lacson Street pa rin. Ayan. Pasyalan naman natin si Nanay. Tali. Santos, Saginaldo. Dito siya. Lakad-lakad. Exercise. Yan. Pumasok tayong iskinita po, ano? Yan. Punta tayo kay Nanay Tali.
po dito, ano? O, binati ako, good morning daw po. Ang sagot ko naman, good morning to you. Ayan. Tutuloy na po tayo. Ito si nanay. Ito, nakahinata. Hindi na magkakahiga. Ayan. Ito po ako, nakahiga na naman. Sabi ni Lloyda, pagka dumating daw kayo, patawag ko siya. Ay, sinutos ako. Ayan, si nanay Tali po yan, ano? Sisiran ko siya ng Word of God. Ayan, ano? Andito po tayo kay nanay Tali. Nakita niyo po, nakahiga daw siya. Kasi nga po, meron siya karamdaman. No, meron siya karamdaman. Na stroke po siya. Ano? Na stroke. Yan. O, huwag ka malikot, mahulog yung cellphone. Nanay, yung kahoy, huwag masyadong uguyan yung kahoy. Ito. Yan. Yan. Ang sabi ng ating Panginoong Yesus sa 1:63, ganito ang kanyang pahayag. Basahin natin yung salita niya ng ating Panginoong Yesus ng panahon na nangangaral siya sa ibabaw ng lupa. Ang sabi niya dito sa 1:63, ganito ang nakalagay. Ito, hanapin natin. Ito, ano? Ito. Ang Espiritu ang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at ito nagbibigay buhay. Yun, 1:63. Ang sabi ng ating Panginoong Yesus, ang aking salita niya. Ano daw po ang salita niya na kanya sinabi? Espiritu at nagbibigay buhay. Ibig sabihin po, spiritual yan. Hindi mo nakikita pero naririnig mo. At kapag yung salita niya na naririnig mo, pinapapasok mo sa iyong puso, sa iyong buhay, yan ang nagbibigay ng buhay. Siyang may sabi, nagbibigay buhay. Kaya, yung buhay mo ay nadudugtungan, lumalakas dahil doon sa salita niya. Amen. Kaya tayong mga tao, ito ang sinasabi niya doon sa Mateo 4:4. Na tayong mga tao, hindi lang tayo nabubuhay sa pagkain na araw-araw, kundi mabuhay tayo sa salita ng Diyos araw-araw. Bakit po? Yung pagkain para sa ating physical. Yun po yung pagkain literal. Pero yung salita ng Diyos, yun ay pagkain ng ating kaluluwa. Kasi po may buhay tayo na nasa loob na hindi natin nakikita. Kailangan pakainin din natin niya ng pagkain, niyang kanyang pagkain. Anong pagkain niya? Yung salita ni Jesus. Word of God. Ang may sabi si Jesus mismo. Kaya napakahalaga po sa isang tao na tayo ay mabuhay tayo araw-araw. Una, sa pagkain. Ikalawa, salita ng Diyos. Ang problema, ang gusto ng tao, puro pagkain, chicha. Pagdating sa salitang spiritual word, at sabi ng tao, ay at saka na lang. Wala siyang panahon. Kaya sinasabi ko nga po sa inyo, ang likas na nature ng tao ay madulas. Bihira po sa panahon natin, pag inalok mo sila ng Bible study o sharing of Word of God, ang mga tao po medyo may hilap. Bakit? Yun nga po. Wala silang panahon. Pero kapag mayroong karamdaman, yakin nyo po yan. May panahon na sila. Bakit? Nung araw po,
meron isang tatay na gusto niya magkaroon ng Bible study sa kanyang tahanan. Pero yung asawa niya ayaw. Minsan nagpunta po ako sa kanila, sarado yung bahay. Kumakatok ako, nagtatawa po ako. Pagkatapos sasabi niya ng asawa niya, walang taho. O kita niyo po? Ando na siya. Ah, wala daw tao pero nakasagot siya. Sabi ko, ako po si Brother Manny Bautista, magdadala po ako ng salita ng Diyos. Ang sagot niya, walang tao. Kaya nasabi ko, kayo po ba, hindi po tao kayo? Tingnan niyo po ang tao, no? Yung asawang lalaki gusto niya. Yung asawang babae ayaw niya. Eh nandun na nga, hindi pa pinatuloy. Ganyan ang tao. Pero subukan mo, magdala ka ng bigas, 1 kilong bigas, itlog, noodles, sardinas. Nagmamadali pang kukunin sa iyo yan. Eh bakit? Eh grasya eh. Pero hindi nila alam, kapag pinapasok mo ang salita ng Diyos sa iyong bahay, sa iyong tahanan, sa iyong puso, sa iyong buhay, masigit pa sa material na blessing ang makakamit mo. Bakit? Dahil may salita ka ng Diyos. Amen. Kaya dapat po, huwag nyo tinatanggihan. Hindi nyo dapat tanggihan. Bakit? Eh, salita ng Diyos yan. Ba't po tatanggihan? Unless, ayun, halimbawa, busy kayo talaga, pero kung hindi naman kayo busy, why not? Ano po? Papasukin nyo po ang salita ng Diyos sa inyong buhay. Ano? Maraming salamat sa iyo, Panginoon Diyos, sa katotohanan na itinuro mo sa amin. Na ang tao hindi lang pala dapat mabuhay sa salita ng Diyos, ay sa pagkain, kundi mabuhay siya sa salita mo mismo. Yan po pala ang binanggit ng aming Panginoong Yesus, ang iyong anak, ang haring darating. Salamat po. Bless po ang bawat isa nanonood ng video ito. Kung sila man po ay may kabigatan, yung paghahanin. Kung may mga sakit, yung pagalingin. Salamat po aming Diyos sa ngalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, ito pong inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Like, share na share. Kayo po mga na-sharean, mag-share din po kayo. Ano? Ang programa natin, ang paglalahad ng katotohanan ayon sa Magandang Balita Biblia Catholic Edition. Ano po? Ating ginamit ngayon. Yan. God bless us all po. Dito po kami sa barangay, marami na po akong barangay na dadahanan. O District 1, Tondo, Manila. God bless us all po. Bye!